Mula po ito sa aklat na ang may pahayag naman ay mga paring Katoliko, sila po'y nagpapatotoo ng ating Panginoong Jesucristo ay nagtayo ng iglesia. At tinawag ito sa pangalang Iglesia ni Cristo. Pero ipinapapansin po namin sa inyo, mga mahal naming taga-subaybay, hindi po nagbatay ang may pahayag nito sa opinyon, kundi may talatang batayan mula sa Biblia. Partikular yung binasa natin kanina. Mateo 16:18. Binasa po natin kanina. Si Kristo mismo may sabi, itatayo ko ang aking iglesia. Ang sabi ng otoridad ng Iglesia Katolika, ang iglesyang yun ay Iglesia ni Kristo. Akin na ang buong sanlibutan. Inutil! Tarantado! Na under sa domination ni Satanas. Take notice, I'm here already. Ako po si Gabon. At ito ang Factbusters! Kaya bago muna natin simulan ang ating episode ngayon, iniimbitahan kita na isubscribe itong ating bagong YouTube channel, Factbusters PH, dahil yung lumang channel natin ay nahack po mga kapatid. Kawawa naman tayo, no? Pero pati rin sana ang isa pa nating YouTube channel, Takasuri PH, paki-subscribe din yan mga kababayan. Ako naman, sige. Magandang araw mga kapatid and welcome na naman sa isang episode ng Factbusters PH. Base po sa Mateo 16:18, itatayo po ng ating Panginoong Jesucristo ang kaniyang iglesia mga kababayan. Mula po sa ating binasa, sa Mateo 16:18. At ang pangalan ng iglesia na itinayo ni Kristo sa Mateo 16:18 mula po sa ating mga previous episodes ay Iglesia ni Cristo. Ayon po sa aral ng Iglesia ni Cristo ni Manalo. Katunayan po mga kababayan, ganito po yung pahayag ng mga ministro ni Manalo. Panoorin po natin. Kapatid na rin marahil po ay pwede nating simulan do sa isang napakahalagang katanungan. Bakit po may iglesia ni Kristo ayon po sa pagtuturo ng Biblia? Kaya nang binanggit nyo, Apo. batay sa nakasulat sa Biblia. Basahin po natin ang sinabi po ng ating Panginoong Jesucristo na nakasulat po sa Mateo 16:18. At sinasabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia. Gaya ng nabanggit po namin, Biblia po itong ating binasa. Ayon sa Biblia, bakit po may iglesia ni Kristo? Ang sagot, dahil itinayo po ito ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya ang iglesia ay pag-aari po ni Kristo. Ang katunayan, ang sabi niya, itatayo ko ang aking iglesia. Ayan, so napakinggan po natin yung dalawang ministro ni Manalo. At ito, sabi kasi nila, sa Mateo 16:18, Iglesia ni Cristo daw ang tawag doon sa iglesia na itinayo ng ating Panginoong Jesucristo dahil ang sabi po sa talata, itatayo ko ang aking iglesia. Ganun po ang kanilang sinasabi. Ngayon, meron po silang gustong i-drive. Yung sinasabing kahit yung ibang mga relihiyon daw ay ganun din ang sinasabi. Pinapatunayan daw ito ng ibang mga relihiyon kagaya ng Iglesia Katolika at yung Iglesia Protestante. O eto, panoorin muna natin yung patotoo daw ng Iglesia Katolika na talagang yun nga, Iglesia ni Cristo talaga, yung pangalan ng iglesia na tinayo ng ating Panginoong Jesucristo base po sa Mateo 16:18. O eto, balikan natin sila mga kababayan. Kapatid na rin, sino pa po ang nagpapatotoo na
nagtayo nga ng iglesia ang ating Panginoong Hesukristo at ano raw po ang pangalan ng iglesyang itinayo niya? Kukuha tayo ng patotoo mula sa iba. Opo. Baka maging self-serving pag sa atin manggaling. Opo. Sa mga otoridad din ng ibang relihiyon. At ipapapansin natin sa kanila, kapatid na Edwil, hindi tayo lumalayo doon sa talatang batayan, yung binasa kanina, Mateo 16:18. Ang babasahin po natin ay aklat na pinamagatang Fundamentals of Catholic Dogma. Isinulat po ito ng isang pari. Ang pangalan po ay Ludwig Ott. May kaukulang nihilobstat at imprimatur. Ganito pong mababasa natin sa pahina 274 sa Pilipino na po. Tungkol sa Mateo 16:18, tinalakay ni San Cipriano ang pagtatayo ni Kristo ng Iglesia. At tinawag niya ang Iglesia na Iglesia ni Kristo at ang esposa ni Kristo. Mula po ito sa aklat na ang may pahayag naman ay mga paring Katoliko, sila po'y nagpapatotoo ng ating Panginoong Jesucristo ay nagtayo ng iglesia. At tinawag ito sa pangalang Iglesia ni Kristo. Pero ipinapapansin po namin sa inyo, mga mahal naming taga-subaybay, hindi po nagbatay ang may pahayag nito sa opinyon, kundi may talatang batayan mula sa Biblia. Partikular yung binasa natin kanina. Mateo 16:18. Binasa po natin kanina. Si Kristo mismo may sabi, itatayo ko ang aking iglesia. Ang sabi ng otoridad, Iglesia Katolika, ang iglesyang yun ay Iglesia ni Kristo. Ba, ganun ba? Okay, suriin natin. Ayon po sa kanila, mga kababayan, inamin daw ng Iglesia Katolika na, quote-unquote, Iglesia ni Kristo o Church of Christ talaga ang pangalan ng iglesia na itinayo ng ating Panginoong Jesucristo. At sa kanilang mga salita kanina, pinapalitaw talaga nila na sila yon, yung iglesia ni Kristo. Kasi nga, yung pangalan ng kanilang iglesia ay Iglesia ni Kristo. At yung kanilang binatayan, yung Fundamentals of Catholic Dogma, na isinulat po ni Dr. Ludwig Ott sa page 274. At yan, ayan, nakikita nyo sa screen, may pangalang Church of Christ. Base po sa kanilang binasa, ang tanong, inamin ba ng Iglesia Katolika na Iglesia ni Kristo ang iglesia na itinayo ng ating Panginoong Jesucristo base po sa Mateo 16:18? Aral ba ng Iglesia Katolika na Iglesia ni Kristo yung iglesia na itinayo ng ating Panginoong Jesucristo? Suriin natin, mga kapatid. Yung kanilang binatayan, itong Fundamentals of Catholic Dogma ni Dr. Ludwig Ott. Itong babasahin natin, yung may nihilobstat ni Jeremiah O. Sullivan at imprimatur ni Cornelius. Babasahin natin sa page 272, yung ating copy. Ayan, nakikita nyo sa screen. At yun nga yung nakalagay. Yung kanilang binasa kanina, merong ang quote-unquote Church of Christ. Wala naman tayong tutol, mga kababayan, na yung tawag, yung isa sa katawagan doon sa iglesia na itinayo ng ating Panginoong Jesucristo, kagaya ng ating tinalakay nung previous episode, ay quote-unquote Church of Christ. At napapansin din natin dito na meron ngang katawagan ding Bride of Christ. Ayan, nakikita nyo sa screen, ano? Katunayan, yan nga aral natin na yung nag-iisang iglesia ni Kristo ay siyang Iglesia Katolika Apostolika Romana na. Ang iglesyang ito ay it possesses the four marks of a true church, yung one, holy, Catholic, and apostolic. At yan po ay base sa Catechism of the Catholic Church, paragraph 811. Eto naman ang susunod na katanungan, mga kapatid, ano? Kasi binasa po nila sa Aklat Katoliko yung katagang Church of Christ, ibig bang sabihin nito, sila na ang tinutukoy ng aklat, mga kababayan? Ang tinutukoy ba ng aklat na Iglesia ni Kristo o Church of Christ ay ang iglesia na naitatag sa Pilipinas? Susuriin po natin yan, mga kababayan, kasi nagmi-mislead talaga sila ng tao.
ito babasahin po natin. Balikan natin yung aklat at yung babasahin natin sa page 268. Ganito po ang ating mababasa, ililiwat ko na po sa Tagalog. Para isalarawan ang tunay na iglesia ni Kristo na siyang banal, katolika, apostolika na Romanong iglesia. Napakaliwanag, hindi naman sila yung Romanong iglesia, hindi naman sila katolika, hindi din sila apostolika, kaya nako, mga kababayan, hindi po sila yung tinutukoy ng nasabing aklat na quote-unquote Church of Christ. Hindi po sila yon. Kaya base po sa ating binasa, ang tinutukoy po ng aklat na Iglesia ni Kristo ay ang Iglesia Katolika, mga kababayan. Kaya sa sinasabi nila na, nako, mukhang inamin daw ng Iglesia Katolika na Iglesia ni Kristo daw, yung pangalan ng Iglesia na itinayo ng ating Panginoong Jesucristo at sila daw yon. Mula po ito sa aklat na ang may pahayag naman ay mga paring Katoliko, sila po'y nagpapatotoo ng ating Panginoong Jesucristo ay nagtayo ng iglesia. At tinawag ito sa pangalang Iglesia ni Kristo. Pero ipinapapansin po namin sa inyo, mga mahal naming taga-subaybay, hindi po nagbatay ang may pahayag nito sa opinyon, kundi may talatang batayan mula sa Biblia. Partikular yung binasa natin kanina. Mateo 16:18. Binasa po natin kanina. Si Kristo mismo may sabi, itatayo ko ang aking iglesia. Ang sabi ng otoridad, Iglesia Katolika, ang iglesyang yun ay Iglesia ni Kristo. Busted! Yan! Mali yan! Nako meron pa silang pahayag na sabi nila, pati daw, Iglesia Protestante, nagpapatotoo daw na Iglesia ni Kristo talaga ang pangalan ng iglesia na itinayo ng ating Panginoong Jesucristo base sa Mateo 16:18. O eto, panoorin natin silang muli. Meron pa po bang iba pang mangangaral ng iba pong relihiyon na nagpapatotoo rin po na nagtayungan ng iglesia ang Panginoong Jesucristo at binabanggit din po ba kung ano ang pangalan ng iglesyang itinayo ng Maging Panginoon? ang mga mangangaral protestante, kapatid na Edwin. Ulitin natin, hindi ang opinion nilang ating kinukuha, kundi kung ano ang kanilang ipinapahayag may kinalaman doon sa talatang ating binasa. Mateo 16:18. Ito namang babasahin natin, ang pamagat po ay Knowing the Doctrines of the Bible, na sinulat po ng isang mangangaral protestante, ang pangalan ay Meyer Perlman. Ganitong mababasa sa pahina 349 sa pagkakasali na po sa ating wika. Hinulaan ni Kristo ang pagtatatag ng bagong kongregasyon o iglesia, isang banal na institusyon na nagpapatuloy ng kanyang gawain sa sanlibutan. Mateo 16:18. Ito ang iglesia ni Kristo. Kung napansin po ninyo, ang mga otoridad ng iba't ibang relihiyon, halimbawa ang paring Katoliko at ang mga ngaral protestante, ay kapwa po binanggit ang nasabing talata. Yung pong binasa natin kanina, Mateo 16:18, bilang batayan ng kanila pong patotoo na ang Panginoong Jesucristo ay nagtayo ng iglesia. At ang kapansin-pansin, ang mismong kanilang paliwanag doon sa talata, ang pangalan ng iglesyang yon ay Iglesia ni Kristo. Ba't namin po tinatanggap? Iyon ay pahayag ng mga otoridad ng ibang relihiyon. Inuulit po namin, hindi po opinyon, kundi talata ng Biblia ang kanilang pinagbatayan. Mateo 16:18. Kaya walang pag-aalinlangan na ang Iglesia ni Kristo po, una, ang nagtayo nito ay ang ating Panginoong Jesucristo at siya po ang may-ari nito. Ay, okay. Ganun ba? Sige nga, suriin nga natin, mga kababayan. Ayon po sa kanila, inamin daw ng mga ngaral protestante na Iglesia ni Kristo talaga ang pangalan ng iglesia na itinayo ng ating Panginoong Jesucristo at pinapalitaw pa rin nila doon sa napanood nating video na sila talaga yon.
Pinasa nila yung aklat na Knowing the Doctrines of the Bible ni Meyer Pearlman sa page 349 at makikita nyo sa screen, meron namang Church of Christ. Base po sa ating pagsusuri, itong aklat na Knowing the Doctrines of the Bible ay isinulat po ni Meyer Pearlman. Siya po ay isang theologian ng Assemblies of God sa Amerika, mga kapatid. At yan po ay yung ating babasahin para ma-verify natin kung tama yung kanilang ginamit at yung kanilang reference, yung 1937 edition sa page 349 at nakikita nyo po sa screen, yun talaga ang nakasulat, mga kababayan. Ito yung tanong. Ang tinutukoy ba ng aklat na Iglesia ni Cristo ay ang iglesia na naitatag sa Pilipinas na kinaaniban ni Rene at ni Edwin? Susuriin natin yan, ano? Balikan natin yung aklat, ano? Sabi dito, this is the Church of Christ. Ito ang Iglesia ni Cristo na lumitaw noong araw ng Pentecostes. Klarong-klaro. Ibig sabihin, yung Iglesia ni Cristo na tinutukoy sa aklat, yun yung Iglesia na lumitaw noong araw ng Pentecostes. Tanong, ito bang Iglesia ni Cristo na lumitaw noong araw ng Pentecostes ay itong Iglesia ni Cristo na naitatag sa Pilipinas? Suriin natin yan, mga kababayan. Pamasahin natin ang aklat na The New International Dictionary of the Christian Church ni J.D. Douglas. 1978 edition ang ating babasahin. Sa page 776, ganito po ang ating mababasa. Ang Pilipinas ay gumawa ng sarili nitong mga kulto. Higit sa lahat, ang Iglesia ni Cristo o Church of Christ na itinatag noong 1940 ni Felix Manalo at nag-aangkin ng ilang milyon. Klarong-klaro ng ating binasa. Hindi po noong Pentecost Day o araw ng Pentecostes lumitaw ang iglesyang ito, mga kababayan, kundi noong 1914 lang ito lumitaw. Nako ayan, klarong-klaro. Katunayan, inaamin na rin nila na noong 2022 ay nag-celebrate sila ng 108th anniversary. Ito, panoorin natin yung video. Hulyo 27, 1914, narehistro sa Pilipinas ang Iglesia ni Cristo sa pangunguna ng kapatid na Felix Manalo. Sa taong ito, 2022, ay sumapit na ang Iglesia sa kanyang 108 taon. Diba? Namin nyo naman pala Nako so hindi talaga kayo yon yung Iglesia ni Cristo base sa aklat. Pero tanong, ayon ba sa aklat kasaysayan, anong iglesia ba ang tinutukoy na Iglesia ni Cristo na lumitaw po noong araw ng Pentecostes? Base po sa kanilang binasang aklat ni Meyer Pearlman. Eto, panoorin natin base rin sa aklat kasaysayan Father Darwin Gitgano, ikaw nga yung magbasa ng mga referensya. Sige nga. The New Book of Knowledge, Volume 16, page 281. Roman Catholic Church. The history of the Roman Catholic Church began in upper room in Jerusalem. Almost 2,000 years ago. Gloria Universal Encyclopedia, Volume 5, page 106. Catholic Church, Greek Catholicos, Universal, General. Term generally applied to the divine society founded by Jesus Christ. And endowed by the outpouring of the Holy Ghost on the day of Pentecost. Kitams, Iglesia Katolika talaga, mga kababayan, yung iglesia na lumitaw po noong araw ng Pentecostes, mga kababayan. Ibig sabihin, ang Iglesia Katolika ang Iglesia ni Cristo na itinayo ng ating Panginoong Jesucristo base po sa Mateo 16:18, mga kababayan. Kaya itong pahayag nila, nako. Kung napansin po ninyo, ang mga otoridad ng iba't ibang relihiyon, halimbawa ang paring Katoliko at ang mga ngaral protestante ay kapwa po binanggit ang nasabing talata. Yung pong binasa natin kanina, Mateo 16,
18, bilang batayan ng kanila pong patotoo na ang Panginoong Jesucristo ay nagtayo ng iglesia. At ang kapansipasin, ang mismong kanilang paliwanag doon sa talata, ang pangalan ng iglesyang iyon ay Iglesia ni Cristo. Palpak na naman ito kaya? Busted! Yan! Ako, nagmi-mislead pa kayo ng mga manonood ninyo? Palpak naman pala. Kaya, tunay talaga na Iglesia Katolika ang itinayo ng ating Panginoong Jesucristo base po sa Mateo 16:18 mga kababayan. Anong masasabi ninyo sa ating episode po ngayon? Comment down below mga kapatid. At kung like mo ang video na ito, paki-smash ng like button at mag-subscribe sa ating YouTube channel, Factbusters PH. Kaya, huwag maniwala sa sabi-sabi. Check mo na kung fact nga talaga. Hanggang sa susunod na episode, ako po si Kaburnok at ito ang Factbusters! Mga kapatid, magandang araw po at kapayapaan ay maghari sa ating isipan at sa ating puso. At follow and subscribe, Factbuster PH at The Beloved Catholic sa Facebook page ni Kaburnok. At abangan nyo si Kaburnok, no? Dahil marami siyang i-reveal na mga maling aral at matutunan natin ang katotohanan. Dahil ang katotohanan ay magbigay sa atin ng tunay na kalayaan. God bless! I am Catholic, I am alive.